Nang dahil sa vlog, ang mag-aamang ito ay bigla na lang mababago ang kanilang buhay. Dahil noon nung una natin silang madatnan ay naninirahan sila dito sa napakaliit at napakasikip na tahanan. Dito sila nagsisiksikan na madalas kapag umuulan ay talagang basa sila o nagsisiksikan lamang sila sa isang sulok. Ngunit makatapos ang ilang episode natin, hindi ko akalaing ganito na. Tapos dito, tapos sa likod, ewan ko to kung na-finishing nito dito. Hindi pa. Dito na lang. Dito, sa likod. Kung di lang siguro din busy sila Kuya Ray, baka tinrabaho na din nila ito. Tignan nyo naman, oh. Di laki. At humanga din talaga ako ng sobra ngayong araw pagdating ko dito sa kanilang tahanan. Dahil nga nadatnan ko si Tatay Arlon na tumutulong sa gawain na hindi hadlang ang kanyang kapansanan. Guys, welcome back sa ating channel. Andito tayo ngayon sa lugar ni Tatay Arlon dito sa Barangay Calabaca, Kapalonga, Camarines Norte. Titingnan natin kasi kachat ko nga si Tita Margaret nung nakaraan at sinend niya sa akin yung mga photos nung bahay na nakita ko doon na parang yari na yata, almost done na. So titingnan natin at gusto ko ding makita yung itsura na ngayon. At isa rin ito sa rason kung bakit excited akong bumalik ngayon ng Bicol. Dahil gusto ko nga makita o masaksihan ang pagbabago ng kanilang tahanan. Grabe guys, laki na nung bahay nila. Yayamanin na si Tatay Arlon. Malayo pa lamang ako ay nakita ko ng pagkakaiba ng noon sa ngayon. Hindi pa siya totally tapos pero ang laki guys. Halos nga magdadalawang linggo pa lamang kami sa Candelaria ay hindi ko akalain na ganito din kabilis nilang magagawa ito. Magandang araw ho, ginagagawa? Si Papa po. Alam nyo ba kung bakit ko nasabing mabilis nilang nagawa ito? Dahil pasulput-sulput lamang ang trabaho nila dito pero ganito na agad. Wala po. Bang! Nagagawa po kaya? Tatay, nagtatrabaho ko na? Nag-uunay mo na mga po. Pero si Tatay Arlon. At grabe talaga, hindi ko inaasahan na madadatnan ko si Tatay Arlon na siya mismo yung gumagawa ng pagpe-finishing dito sa bandang baba. Dahil nga hindi ko din naman akalain na may alam siya sa paggagawa ng ganito at ayaw niya kasing masayang yung oras niya sa pagtatambay lamang kaya tinatrabaho niya na lamang ito. Idat na natin si Tatay Arlon guys na nagtatrabaho. Laki pala nitong bahay mo na to talaga tay. Malaki-laki nga rin po. Ano? May bubong na, finishing na lang. Nasaan po sila kuya ano ngayon? Nasa Kapalonga po. Hindi daw sila makakapagawa ngayon. Ay, nagulong din po yung chewing ko. Ay, siya raw muna po ang magawa. Ay, biglaan naman nagpatastis nung kahoy. Sinamahan yung magpapayos sa punong nyug. Kaya, sabi ko, ako wala naman gawa. Kaya ko naman itong ibaba. Kaya nagutay-utay. Grabe. Marunong ka pala niyang Tatay Arlon? Marunong din na kahit hindi naman po. Relax ka sa window. Grabe, laki oh guys. Ito yung kwarto. Tuyo na ito tatay? Tayo na po yan. Medyo may kalakihan itong kwarto na ito na hindi rin naman masyadong nalalayo doon sa kwarto sa kabila. Sila Kuya Ray? Nag-flooring po. Nag-flooring sila Kuya Ray? Yung po chewing ko. Balik ako nagbulit ko na. Grabe guys, laki ng bahay ni Tatay Arlon. Tapos itong isang kwarto. Tapos itong isa. Halos mo kasi laki lang pala. So, mas malaki-laki yung isa. Mas malaki-laki yata yung isa. Oo nga, hindi ako nagkamali. Halos magkasing laki lang din sila sa kabila. Kailan po huli naggumawa sila Kuya Ray? Hindi nakaraling ko po. Nakaraling no? Opo. Ito anak mo din yun? Anak ko din po yan. Ay, ito pala isang lalaking mahihain. Itong baba, gagawin mo na. Oo, kaya ko naman baga po, abutin. Habang wala yung chewing ko, inaantay ko po. Mapapansin nga din pala natin dito na pati yung sumunod sa kanyang bunsong anak ay tumutulong na rin sa kanya. Talagang maaasahan na rin talaga ang mga anak ni Tatay Arlon. Itong ganitong kimbot na lang ito yung matatapos na. Ito Tatay Arlon, nagtataka ko, bakit may bowl ka dito? Share po namin yan.
Paano nandito naman yung pinto? Ay, magawa po ako dyan ng sumbi na kumpupusin. Ibig sabihin ito, sarado. Opo, sarado po yan. Lagay pa namin yan ng paminto. Nakako po kami ng kusinado na bali kahoy na lang po ilalagay namin. Lalagyan nyo ng pintuan ito? Papunta po sa kusina. Tatanggalin po namin yung bowl na yan. Akala ko hindi nyo tatanggalin. Hindi pa sa sila. Kaya pala nagtataka ako guys kasi may bowl dito sa gitna. Kaya sabi ko, paano ito na nandito ito? So tatanggalin pala yan. Tatanggalin po yan. Saan daw ilalagay ang CR nyo? Yung po sa may likod. Dito sa likod. Sabi po nito, hindi na nagawa. Siya po ang likod ito, ay Pero noon, bakit nandito ito? Sadyang dito ito noon. Yung bahay po ito ng kapatid ko na. Ang gusto nyo talaga yan dyan. So ibig sabihin guys, siguro kaya yan nandiyan dyan. Sarado ito. Sarado talaga ito. Kaso walang daan papunta sa likuran. Palikuran, wala talagang daan. Galing, bilis. Alam nyo bang sa loob ng 2 linggo na yon ay bihira lang makapunta dito sila Kuya Ray dahil nga busy rin sila sa kanilang buhay, kung kaya't para sa akin ay mabilis na talaga ito. May tugtog sa kapitbahay. Yung mga gamit nila dati ay nang dito sa likod. Yung mga durabak. Naghahalo ng semento yung anak niya na lalaki, yung bata. Marunong na, nakakatulong na rin talaga. Hindi ko na-expect na ano, ito laki itong bahay nito kapag ka nagawa. Malaki pala talaga. Isipin nyo, syempre imagine nyo, 2 kwarto. Malaki pa ito dun sa ano. Malaki pa ito dun sa tinitir namin ngayon. Nasaan po si ano, anak mo, ng babae? Nagpa-practice po kuya. Nagpa-practice? Nakakali po yata sa, parang sa may honor po. Kasama sa ano? Sa top. Sa top? Wow, galing naman. At natuwa din ako nang malaman ko ang kanyang anak na babae ay kasama pala sa top o magkakaroon ng honor. Kalagay balik natin. Kagabi. Saan ka naman tatay natuto mo ganyan? Aba, nung ako po ay kompa, nung ako po hindi pa ng paa, Yung sa sideline ka din talagang ganyan. nagtuloy po ako dati sa kontra. Ano ka, mason, helper? Ay, hilpil po ako ng mga chewing ko ay pag-aalis po nila, hindi ako nakikisialam. Pinag-aaralan mo kumbaga. Dito part dito, ikaw gumawa niyan? Ako na po may gawa niyan. Talagang marunong na Tatay Arlon. At base nga sa pagkaka-finishing ni Tatay Arlon ay makikita ko na talagang marunong nga talaga siya. Halo-halo pa lang, nakikita mo ng marunong. Kumusta naman kayo? Pag-akyat niyo sa taas, hindi Ayun lang, pag nasa taas na, hindi na yan kaya. At sabi po ng chewing ko ay, siya na nga ay, ang mga ko niya, ay ako naman ay naiinipat ko lang ng gawa. Sabi ko yan, makapag... Dapat balutan mo yung paa mo. Oo tay, baka ma-infection yung paa mo. Hindi po, maalis po naman na pumalis na. Maisa-is naman na. Wala naman na pong... Hindi naman na po gano'ng nasakit. Napaisip lang din ako ng mga oras na ito na kung sa ganitong sitwasyon ni Tatay Arlon ay nakakapagawa siya ng mga ganito, papaano na lang kaya kapag dumating na yung kanyang magiging paa. Napakakon ko lang ito, tago ako nagpuan. Ako muna tayo. Sige lang tay, diretso mo lang po. At kami nanonood sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko, basta ang alam ko na mga oras na ito ay aliw na aliw akong panoorin siya. Dahil nga siguro, bihira ako makakita na may ganitong sitwasyon na pinipilit pa rin makagalaw upang makatulong. Nagatit ko sila kuya nung siwing ko kahapon. Sila Kuya Ray? Ay malawak daw muna po sila ngayon. Tingnan nyo naman yung isa sa mga anak ni Tatay Arlon. Matapos niyang tulungan yung kanyang tatay sa paghahalo ng simento, ay nagpiprepare naman siya ngayon na paglulutuan ng kanilang magiging sinaing. So dito pa din sila Tatay Arlon na tutulog siguro. Tatay, saan na kayo natulog? Dito na dyan sa kwarto, dito pa rin? Di ba po, sabi po na ay tapusin lang muna. Tapusin muna. Maganda nga naman kapag tapos muna. Sa loob naman, tapos na lahat ng flooring, yung 2 kwarto.
Bali dito na lang sa salas, tapos kunting-kunti na lang sa likod, tapos dito sa loob na kailangang i-finishing, pero almost done na talaga itong bahay ni Tate Erlon. At ano na lang to, mga pintuan, ganyan. Ito nga, pwede pa palang isang kwarto to. Bali magiging 3 kwarto pwede. Anong plano daw po dito, tatay? Kwarto din. Halos lahat ni tatay, nandito na yung anak mo, nagsiuwian na. Nagsiuwian ng mga anak ng tatay. So dito, kwarto pa ito. Bali magiging 3 nga, 3. Tapos bintana na lang, pintuan, tapos ito, balkonahe. Tapos na, di ba? Kunting-kunting kembot na ito. Nagpapasalamat ako kay Tito Margaret, kay Kuya Ray, na nagsasakripisyo para makatulong, no? Sa beneficiary natin. Kaya maraming salamat sa sponsor na nag-asikaso para maisagawa itong bahay na ito, kasi hindi din po ito biro, sa totoo lang. Kasi syempre alam niyo naman kung gaano kamahal ang mga materialis ngayon, talaga namang napakamahal, pero andiyan sila para tumulong. Ito si Tita Margaret ay talagang isa din sa solid din na talagang mabait din na sumusuporta sa atin. Salamat. Tapos ano na lang pala dito, tatay, mga ilaw, instalasyon ng ilaw. Ayun lang kailangan. Lalagyan pa daw ito ng kisame, hindi na. Hindi na po. Hindi na kailangan, Oo. Kasi mataas naman ang bubong, hindi naman yan sobrang init, tsaka may tambayan naman dito sa harap. Pwede dyan, para nasa ganun na hindi ka masyado mainitan. Pwede nga naman. Ito na lang halos, Itong ano na lang, tas dito. Tapos sa likod, ewan ko to kung na-finishing ito dito. Hindi pa. Ito na lang. Dito, sa likod. Kung di lang siguro din busy sila, Kuya Ray, baka tinrabaho na din nila ito. Para matapos na nga naman din kami. Mahirap pa nga ito ng sobra. Mahirap pa. Kailangan mamaya, pagbalik kita pa niyan, ha? Ngayon po kuya yung natuin ko na. Si tatay yung nag-finishing. May bigla lang po yung tinudagan niya, ikaw namin. Alin tayo ang na-finishing nyo dito na? Ito? Tsaka loob. Pero nag-flooring sila, Kuya Ray, na? Pwede nag-flooring yan? Ay, ikaw din. Bali, ang ginawa lang nila, Kuya Ray, yung bubong, yung taas. Kaya po yung konti pong finish. Tsaka isang kwarto ito. Ito bakit? Anong kulang dito noon? Awang ko po. Ito po yung finish po nila ito. Sila nag-finish niyan. Sila naman po finish dito. Yung taas na ito. Ito yung taas. Sila, Kuya Ray, pa pala O nag-finish. sila po. Wala nag-flooring ito. Flooring. Ito kanya na ito ko nagpahit ko dito. Isang araw. Buti may malapit po dito na kukunan ng mga graba. Meron naman po dyan sa ilog. Ano yung sariling kuha? O Ay, binibili po. Okay. 600 yata po kami Sa sa ano yan? Isang kundi ko ng buhangin. sa 600 hardware. naman ang graba. Buti na lang may mga sa bagay, malabong mawalan, palibot ito ng dagat, madaming ilog. Sa ilog niyan dyan pa. Kaya imposibleng mawalan dito ng mga ng mga Kaya pa gamit. nagpapakain yun kaya tsaka takay nagpatstis ng kahoy. Gagawin kong papag-usapan. Paano yan, kuya? Hindi na kaya daw ni Carlon dito sa taas. Kaya ko na po madali. Baka po bukas ay ano ko nila. Hindi na kaya ni Carlon. Pero marunong din po pala siya, no? Marunong po yan. Yan po yung mga tiniruan ko ng kumpleto pampaan yan. Kaya, Pag hindi pa si matulog, ito na nga po kasi, hindi pa siya mag-aaral. po. Mga magyaro na nga eh. Ako rin pala kasi tado nito eh, tsaka takay nagkaroon ng trabaho. Oh, Nay, ano yung bitbit mo, Nay? Ay, kung ano po, nangutang dun ay. Ako po yung nanay niyan. Nanay ni... Niya Yan po po. ang nanay ko. nanay po kayo? Po, Ay, ilang taon na po kayo, Nay? 72. Aba, matanda na po pala kayo, pero lakas-lakas nyo pa. Ano nga. Sigurado ka, Nay, sabi nito ka? Opo. Parang mga 60 ka lang Ay, naman. wala po. Kapanganayan ko po may gitnang 50. Grabe. Lakas lang nanay ni, ni Kuya Ay, Arlo. paano po ay linang kami, nagtitira kami sa linang. Sa kumbaga, bukid kaya puro gulay. Puro upo. Yung pangalan mo, kailangan po, 52 na. Grabe. Kaya nga yung, kung nga yun, Mga 53 na. kaya, ang dami pong anak ko ay siyam. Siyam, Ang maganda din apo si ko Nan. po ay 60. Mga apo ko po 60 na. 60 lahat? Upo, yung kaya. 16 piraso? Upo, yung apo ko nang nagkasawa, Grabe, dami. nagdaming anak.
Hindi nagpa-family planning po. Family plan, hindi nagpa-family Hindi planning. po. Ay, ito nga po, kung dito naputulan, makakalap nito, mga 2 dosina na. At saka naputulan. Baka nasa lahi nyo, Nay. Nasadyang maramihin ng anak. Marami po. O si... Nag-bull control pa po yan. Ayan. Pag yung malapit na ibuga ay binubul Mailaya na po ako. Ay, kung hindi Sige pa po. nag-bull control yan, ay baka hindi na yan. Baka kung hindi nagkagat si Tatay Erlon, baka 12-15 ang anak nito. Mahali po. Eh, nag-bull control pa ay. Nagbubunot control pa pala ito. Wala na, limot na. Limot na kung paano. Limot na. Hayaan mo't pag uwi ni Mrs. Practicein ulit. Pero practice lang yan. Pinapractice lang yan. Baka makahabol pa ng junior. Baka maka-junior pa. Pagkalit. Pag nakasabay ko na yung paminto ko ay, Ito, paminto sabay na po. kasabay ko na rin bukas. Eh, tinatapos-tapos pa ako yung aking papag ng aking anak ay. May gawa rin po pala pa kayo. So, saglit na lang to guys. Kung sila Kuya Ray din talaga full time, kung wala din silang mga inasikaso, kayang-kaya nilang madali. Bilis matapos. Ito naman po yung hapon ko rin yung palitan ay kaya ko. Ay, ito. Kaya na maghapon. Ay, ito nga ay isang oras lang itong nakikita ito. Ikaw, Tatay Erlon, anong oras ka dyan nagsimula? Alahit ko po. Nung umaga? Oo. Grabe. Ay, ako nakakusana po. Na pagkawin na bibitin ako, kaya ko dahan lang. Nabibitin pa yan. Malapit na nga niya matapos guys. So, anong oras pa lang? Alas 10. Alas 8 siya nagsimula. Alas 10. Ay, ito nga yun. Anong oras? Itong kaputol na ito, saka kagot na yun. Di man malang na alas susi yata yun, alas 10, tapos na chat. Tapos na kagad. Dalawa Bilis. putang na ubus ko dito ay. Tsaka at least yung inip ni Tatay Erlon may pinaglagyan. Mga pinag-ano, tinan kasi nyo. nahinip pa ang puro sa pan. Yung inip niya may itinatrabaho ka nakakabilib din. Para malambot ulihin. Kaya kasi po, bagay ako namin sa bahay niya. Pag-isip ko lang niya, nakaka-fix pa. Kaya hindi muna nakahawag na isip ko. Kaya masabuti na lang hindi yung mahawak ng cellphone. Maganda na lang at makakatapos pa ng gawa. Kaya kung gumagawa nito dati, kung hindi ay tratakin ng ako ng trabaho sa labo. Hindi mo ano na kung bahay. Ano daw pong plano sa bintana nito, Tatay Erlon? Ay, pakipo na lang daw po si Ma'am Margaret. Sabi, kausapin ko na lang. Yun po, ang bilin po dito yung gari. Oo, sige. Ulit daw po niya, nagpunta nga po kayo dito. Okay, kakausapin ko si Tita Margaret mamaya kung anong magiging plano sa bintana. Diamond lang. Pero maganda sana yan, kahit paano jealousy yan. Jealousy. Para bumagay sa bahay. Jealousy. Kaso nga lang yung gumagawa ng jealousy dito. Baka ang kasandahon ng kabuti niya, mga painiti eh. Oo. Dahil nung ako nasa Maynila, Kaso nga lang yung gumagawa guys ng jealousy, alam naman natin na sa probinsya hindi nga makagawa ka na naisin. Kaya ang mangyayari nito, baka magawan din ito ng pansamantala muna. Di ba? tanong natin yung ano. Tatanungin ko ulit, badaanan natin yung gumagawa ng sige, may isa pa palang contact. Siguro hindi lang taga dito yun. Pero tingin ko makakagawa yun. So kahit hindi taga dito, basta willing pumunta dito, makakapagawa yan. Kapag ito yung jealousy, mga 80 lang ito, 80 by 110. Ay, 108. Kasi may basyada yun eh. Ano yung bintana. Regular na, ano yun, kasi 4-4 ang dahon nun eh. Wala pala si nagpa-practice. At may honor pala. Matalino din talaga guys si nag-aaral din talaga ng mabuti. Iniwan na niya yung pinapargit. Andito pati yung cellphone. Malapit sa apoy. Masusunod Ay, yan. paano ito? Masusunod yan si Gino. Masusunod ang bahay ninyo, hindi pa natatapos. So, saglitin natin sa hardware, babayaran natin muna. Magbabayad muna tayo ng hardware. Punta muna tayo, tapos balik tayo dito kay Tatay Erlon. Para habang nagagawa-gawa pa naman si Tatay Erlon, may balik tayo dito. Tatay Erlon, saglit lang ako ng hardware ha. Okay, habang nagagawa ka dyan. Sige.
Saglit tayo dun para makabayad tayo. Kasi hindi ako makapag-send ng GCash nung last time. Babalik na lang tayo kaya sabi ko pagbalik na lang dito sa sa Kalabaka tayo magbabayad kasi may may nakukuha din yata to sila tatay diyan sa hardware. Tapos yung dun sa bahay nila nila Nanay Isi nung last time ay dun din kinuha. So babayaran na lang natin ng cash ngayong araw. Mabuti po yung nakauwi din kami ngayon at nakasikaso namin itong mga ganito. Tapos nakikita ninyo kung ano update dun sa mga mga beneficiaries. Kagaya nito, tinan nyo, nakita nyo naman patapos na, kunting-kunti na lang. Grabe si Tita Margaret magmahal din sa beneficiaries. Makibata din kasi to si Tita Margaret, kaya ayun, nakakita niya sila ang pangalan niya limot ko na tuloy. Ilang araw pa lang tayo sa Candelaria, limot ko na. Princess yata yun. Princess. Princess ba? Oo, si Princess yata. Grabe talaga, ilang araw, 2 weeks pa lang tayo mahigit sa Candelaria, limot na agad yung pangalan. Malapit lang naman po yung hardware dito, magbabayad tayo muna. Gusto ko din sanang kamustahin yung bata, pag-aaral niya. So, yung pa nga pala ni Tate Erlon guys ay nabanggit niya sa akin nung last time na bago daw palagyan nga ay gusto niya ay talagang fully recover na, yung wala ng sakit na nararamdaman, wala ng sugat kasi nga bago pa lang. So mapapalagyan siya guys ay kapag ayos na talaga, yung talagang 100% okay na yung paa niya, no? Kaya yung mga nagantay, mga nag-abang sa pagpapalagay ng paa niya ay matagal-tagal pa siguro nga antayin natin. Antayin muna natin makarecover yung paa niya ng tuluyan. Kanina nakita nyo gumagawa siya, nag-worried lang ako dun sa paa niya kasi nga dun sa may semento. So dapat yun ay may benda, pero sabi niya okay naman daw. So doon lang ako nag-alala sa paa niya na baka mamaya ay may infection, di ba? Maputulan na naman, paiksi na ng paiksi hanggang sa wala na mapaglagyan ng artificial sa mga paa niya. Oh, dito na agad tayo sa hardware, lapit lang. Malapit na pinagkukunan nila ng mga materials, guys, kaya nadadala agad sa kanila. Akala ko sarado. Tapos pala. Patayin ito sa sakyan. Tayo. Tara. Ay, muna tayo. Ng oras na May nahabol pa kaming oras guys. Calamarcos liit. Gubayad po kami ng utang namin. Gubayad po kami ng utang para makaulit pa kami. Kung mabayad mo sila ng utang, wala pinag-utang. Balik na tayo guys at balik na lang tayo mamaya kapag kung anong update mamaya. Balik kami pa kala tayo ay Arlon, mapagkwentuhan pa kami. Tapos tingnan natin kung ano yung pwedeng mapag-usapan namin ni Tita Margaret dun sa bahay nila. Pero ang sarap sa paramdam na makita na yung dating sira-sirang bahay, yung dating gibang bahay ngayon ay napakalaki na, kumbaga ay malapit na sa katotohanan. Maganda na, di ba? Kasi kumpara mo naman sa dati na ang laki pala, hindi ko in-expect na gano'n. Yun, kita kasi tayo sa susunod at magbabayad muna tayo dito kay ate. Pabalik na kami guys at talagang kapos na yung oras ngayon. Asikasuhin ko pa yung mga bata, kaya ayun, sana masaya din kayo sa nakita ninyong progress sa buhay nila Tatay Arlon. Kasi kami, masaya talaga kami sa nakikita namin sa kanila. Kasi nga ay syempre hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na mabago yung buhay kahit paano na ganun. Maraming tao nangangarap na magkaroon ng tahanan, lalo na yung kanila na talagang full cement. Nakita naman natin, di ba? Although may dati ng semento, pero kumbaga ay hindi pa kompleto yung iba, tapos hindi pa finishing. Sa finishing pa lang alam naman natin na talagang gagasos ka rin talaga dyan. Tapos ang nakakatuwa pa doon ay ang gumagawa ay yung mismong asawa ni Tita Margaret na dating nating beneficiary na si Tatay Ray. Kaya ayun, nakakatuwa silang mag-asawa na
Kumbaga dating tinutulungan lang, ngayon ay nakakatulong na si Kuya Ray, di ba? Nakakatuwa na nabago yung life nila at pati si Tatay Erlon ay binabago din nila yung buhay. Kaya salamat sa kanila. Nang dahil sa vlog yan, laging naging reason kadalasan ay vlog talaga. Kaya yung ibang mga basher ng charity vlogs ay isipin nyo na lang ay malaking bagay talaga din na nagagawa ng mga charity vlogger, di ba? Kasi hindi yan makikita ng mga tao may kakayanan din tumulong bukod sa amin kung hindi yan napapanood sa video. Kaya ito po ay wag nating tawagin na poverty porn, di ba? Para sa akin ano lang yan, words lang yan, pero para sa akin ay ito ay makabuluhan na ginagawa ng mga vlogger, kumbaga, di ba? Kasi ang daming mga vlogger diyan gumagawa lang ng mga kalokohan, di ba? Tsaka, paano mo naman masabing poverty porn yung ganun eh. Sa sobrang dami yung nababago ng buhay. Oo, tsaka hindi naman talaga totally hindi naman talaga totally sabihin mo pinagkakakitaan. Lang yan recycle lang yan. Umiikot lang din yung kinikita doon sa tinutulungan, di ba? Kung magkaroon man ng sobra, kunting-kunti lang talaga. Kasi iba ang charity vlogs, iba itong ganitong vlogs, talagang lalabas at lalabas ang kinikita mo dito. Hindi yan puro papasok, talagang lalabas at lalabas yan. Kaya ayun, sa mga nagko-comments ng ganun ay muna natin, pag-isipan muna natin bago tayo magbitaw. Kasi kahit ano pa man balibaligtar natin ng mundo ay nakakatulong pa din ng mga charity vlogger, di ba? Lalo na yung malalaki like Kalinga Prab, like Pugong Biyahero, like Kuya Val, like yung malalaking mga di ba? So tawag dito, maging masaya na lang tayo na nababago yung buhay ng mga kababayan natin, di ba? Nung nakaraan napanood ko si Virgilin Cares, umiiyak dahil nga daw na sasabihin na naman doon ng mga viewers, ayan, binibidyo ko itong pamilyang to. Kung hindi ko ito ibibidyo, sinong tutulong dito? Tama naman, di ba? Kung hindi ko ito ibibidyo, sinong tutulong dito? Na yung kinikita ko sa video ay siyang ibinibigay ko sa mga ito. Yun sabi ni Virgilin. Kaya awang-awa din ako sa kanya nung mapanood ko yung video na yun. Siyempre nakaka-relate din kami doon. Kaya ayun, maging masaya lang tayo. At masaya kami na sa pamamagitan ng pagbablog natin may mga taong nababago ang buhay. Yun. So, by tomorrow ay baka babalik na rin kami ng Candelaria. Pero dadaan muna tayo kina Jojet Harleen bukas ng umaga kami ni Rans. At si Rans ay may iiwan na muna dito para magpagaling. Kapag okay na, mag-message lang naman sa atin si Rans at papupuntahin pa rin natin siya ng Candelaria kasi kailangan ko din talaga na makakasama doon kasi almost 2 months kami doon, so wala akong kasama. Kailangan natin si Rans, kaya kapag okay na si Rans, feel niya na okay na siya, di babalik na lang doon, di ba? Mag-message na lang sa atin at pwede naman nating papuntahin ulit doon si Rans. Okay. So maraming salamat sa suporta nyo, Rans TV. Kung may vlog siya ngayon, panoorin nyo. Tapos Commander ni Marcos wala pa lang upload kasi nga ay nasa process pa ng healing. So yun, maraming salamat sa sumama sa lakad namin ngayong araw. God bless po sa inyo lahat. I want slow love, uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I want slow